Oh, sige, simulan na natin kagad mga bossing dito sa balita ng Hagupit na Tino. Gusto ko lang makita ninyo kung ano yung naging epekto nitong malupit na bagyo na ito para at least maintindihan ninyo kung ano yung ibig kong sabihin. Na kailangan tayo na mismo sa mga sarili natin, wag na nating iasa sa gobyerno kasi una sa lahat, hindi po equipped ang gobyerno. Mas handa po ang gobyerno sa gera sa China. Mas pinaghahandaan nila yung gera sa China kaysa sa mga malulupit na epekto nitong corruption. Sabi ko nga sa inyo, yung corruption kills, corruption destroys properties. So, wag na tayong umasa dahil mga magdanakaw yung mga nasa gobyerno, mga hayop yung mga nasa gobyerno, hindi na tayo dapat umasa sa mga sa mga maitutulong nila. Kung magtumulong sila, maraming salamat. Pero kung wala, wag na tayo mag-expect. Anong pang ini-expect nyo dyan kay Bongbong? Itanga naman yan. O, so panoorin natin itong mga nakalap natin na balita patungkol sa bagyo at yung sequence ng mga ipapakita ko sa inyo ng mga video para maging aware kayo. Unti-unti nang humuhupa ang baha pero luha naman ang bumubuhos sa Cebu. Bukod sa wala nang babalikang bahay ang maraming residente, pamilya ang binawi sa iba ng Bagyong Tino. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy. Naging nagpis sa mga magkakapamilyang biktima ng bagyo na ating nadatnan sa punerarya ng Liloan sa Cebu. Ang pamilya Kapuyan di mapigilang umiyak na malamang hindi pa nakikita ang missing nilang anak na lalaki. Si Nanay Jana. Gusto ko ipakita to kasi alam ko nanonood ang mga taga-gobyerno dahil nakabantay yan sa mga content natin. Nag-aantay yan sila ng masasabi natin dito na pwede nila tayong idemanda. O dahil yun lang naman ang ano nila kapag kabinatikos mo sila, didemanda ka para manahimik ka. Putangin na nyo, hindi kayo mananahimik, maniwala kayo. Hanggat mga salot kayo sa lipunan, wala kayong maririnig na matino sa mga bibig ng mga Pilipino. Ayusin nyo, kung inaayos nyo, wala kayong maririnig talaga. Pero mga demonyo kayo Tinan nyo ginagawa ninyo sa tao, ayan namatay. Lahat halos ng mga kamag-anak nila. Problema nila, kung paano nila hahanapin yung mga nawawala, problema pa nila kung wala silang bahay na tutuluyan dahil winarak nga ng baha. Pangatlo, hindi nila alam kung saan nila ililibing. Saan maglalamay. Alam mo, sobrang daming problema binigay nyo sa kanila. Pagkain, tahanan, nawawalang pamilya, lamay, libing, putang ina nyo. Sa totoo lang, mapapamura ka talaga. Ito ang ginawa ninyo. Tingnan ninyo grabe talaga, magaling talaga din ang Diyos Bagamat nagbuwis ng maraming buhay, pero ini-expose talaga ng Panginoon sa atin sa atin mismo na mga bumoto ng mali. Ipinakikita niya sa atin mismo kung ano ang epekto ng kabubuhan natin sa pagboto Ang punot dulo nitong nararanasan natin ngayon na hirap, corruption, nitong nararanasan natin na dilubyo, yung maling pagpili natin ng mga inilalagay natin sa gobyerno, kailangan itatak nyo yan sa utak ninyo. Lalong-lalo na kayo na mga naapektuhan ng bagyo. Unang-unang nagtraidor kay Pangulong Duterte, yang gobernador ng Cebu. Gobernador ng Cebu, mantakin mo ang Cebu, sister city yan ng Davao. Sister city ng Davao yan. Parang kapatid ang turing ng magkapatid ang Davao City at ang Cebu. Ganon ang turingan nila. Tapos, pagdating nung kagipitan, putangina, nauna silang humayop sa mga Duterte. Tumalikod yang si Wakwak, yung anak niya. Yung anak niyang babae, spokesperson niya ni Inday Sara, yung nasa Department of Tourism. Tapos yung asawa nun, putangina niyan, pumirma pa sa impeachment ni VP Sara. Kita mo ano nangyari sa lugar nyo. Habang sila sarap-sarap nila, nandoon sila sa London. Nagbabaka-bakasyon sila sa London. Anong nangyayari sa mga constituents diyan sa Cebu? Nangamatay yung mga taga Cebu. Ngayon, bakit ka ba nagsisermon, Boss Dada? Kailangan kasi gusto na natin wakasan talaga itong mga ganitong mga pangyayari sa bayang Pilipinas. And makakapagwakas nito, tayo lang mga botante. Tayo nakawawa lagi. Tayo na nililigawan ng mga hudas na mga politiko na yan. Tayo ang merong kapangyarihan para maayos yung bayan natin. Maglalagay tayo ng matitino. Sino ba yung mga matitino? Lahat ng Duterte.
Lahat ng mga Duterte, nakadikit sa mga Duterte, sila Pastor Apollo Quiboloy, yan yung mga alam mong nagmamahal sa bayan na hindi ko maintindihan. Bakit mas pinipili ninyo yung mga mayayaman, mas pinipili ninyo yung mga elitista? O tinan yung ginagawa sa bahay. Mamaya papakita ko sa inyo. Habang nalulunod kayo sa bahay, anong ginagawa nila? O, sige, diretso pa muna natin to. Humahagulhol tuwing may isip niya na wala na silang bahay at kanyang anak at apo. Missing pa ang kanyang isa pang anak na babae at asawa ng anak niyang buntis na namatay sa baha. Wala nang di kaulian, wala nang di balik. Nga pumahaan na po pumakitan. Problema pa ngayon ng pamilya Kapuyan at De La Peña ang lugar ng paglalamayan ng mga mahal nila sa buhay. Ang pamilya Dayana naman na taga-barangay Kabadyangan sa Liloan namatayan ng kaanak. Ang lola nila na 78 years old mag-isa raw sa bahay ng inanod ng baha. Siya raw sa iyahang balay. Then ang mga tawag to kay wala sila nagtahong na maglunok kay medyo layo-layo raman sila sa sapa. Si Tatay January nilakasan nila ang loob na tiningnan muli ang kanyang 7 taong gulang na anak. Ang mga residenteng nawala ng tahanan sa Barangay Kotkot, pinagmasdan na lang itong ANILA flood control project sa kanilang barangay. Wala daw pakinabang kasi umapaw ang tubig at natabunan ang mga bahay. Wala pa na, wa pa man na, karon pa man na, iya, pagkuan, tungod lagi ka ha, sa tubig nga, salbahis kin tubig, mo, nakagubag yun ana, o napagyo na nga agi sa mga kahoy, dagko kayong kahoy. Ito ang Barangay Kotkot 3 araw mula ng bayuhin ng bagyo. Ikinuwento ni Councilor Kat Humapaw ang lapad ng tubig na dumaloy mula sa ilog patungo sa mga residential area. Dito rin sa barangay nakita ang ilang bangkay na natapunan ng mga napadpad na kahoy. Ang na-wash out dito, yun yung mga napunta doon sa lower ground. Mostly kasi the casualties nadala sa mga ganito, mga dahon, hinahanap pa sila. So na-cover up sila after being washed out. So that's why search and retrieval is still being done dito sa Liloan. Isang araw bago ang bagyo, inilipat ng ilang mga residente dito sa Sitio Ilaya sa Barangay Kotkot, dito sa Pilpilon Elementary School. Lahat ng mga evacuees nandoon sa taas, sa 3rd floor. Buti na lang at nasa taas ng school building ang mga evacuee dahil umabot hanggang 2nd floor ang baha. Karamihan sa mga evacuee ngayon nagre-reklamo at nababagot. Lang kami signal, all communications were out, and our priority was to help the people, to save the people kung ano yung meron, sino yung matutulungan. Kailangan daw nila ng tubig at Punta tayo dito sa Liloan nung nangangampanya tayo kay Pastor. Isa ito sa mga lugar na na pinangakuan natin ng maganda sanang serbisyo, pero wala iba ang nila, iba ang tawag dito, iba ang binoto nila. So I mean, yun lang talaga ang panawagan ko sa mga kababayan natin, mga bossing, na it's about time. It's about time kasi nasubukan naman na natin itong mga malalaking pamilya na ito sa politika Subukan na natin mga Aquino, Liberal Party, lahat ng mga Liberal Party, mga salot yan. Nasubukan na natin yung mga Aquino, nasubukan na natin yung mga loyalista, lahat ng mga Marcos, salot yan. Maniwala kayo, walang matino sa mga yan, salot lahat yan. Sabi ko nga sa inyo, mga ninuno niyan, mga kawatan na. Huwag nyo nang i-expect na magiging matinong mga leader yung mga hindi nakaranas ng hirap ang mga hayop na yan Hindi man nakaranas ng gutom, nakaranas ng yung walang makain, walang pambayad ng kuryente, hindi nakaranas, hindi talaga niyan alam kung papaano susolusyonan yung mga ganitong problema. Lalong-lalo na hindi man nakaranas ng baha ever tong mga hayop na ito. Oo, dahil ang tataas ng mga bahay niyan, yung mga bahay niyan nandoon sa mga lugar kung saan hindi talaga tatamaan ng baha. Oo, so ang ibig kong sabihin dito, mga bossing, ang ibig kong sabihin dito, may iwasan ito, or kahit na papaano hindi ganito kalaki yung magiging dagok sa buhay natin
kung ang ilalagay natin ng mga tao matitino. Magaling ang Diyos kasi ine-expose niya yung mga substandard na projects ng gobyerno. Ine-expose talaga niya yung incompetence ni Bongbong Marcos, lalong-lalo na sa pag-handle ng mga ganitong situation. I remember talagang vividly yung sinabi ni Pangulong Duterte noon na sinabihan ko na kayo. Weak leader yan. Bahala kayo. Pag yan nagnakaw ulit, sinabihan ko na kayo. True enough. Ayan ang nangyayari ngayon sa bayan natin. Gusto natin tumulong diyan sa mga nasalanta. Ayan. Ito po yung isa sa mga talagang walang korupsyon na foundation sa Pilipinas. Itong SMNI Foundation Incorporated. Yan po yung mga GCash accounts. Gusto po nating tumulong sa mga naapektuhan ng bagyo, ng pagbabaha, kahit na na mga kailangang maitulong sa bayang Pilipinas mula mo sa cleanup drive hanggang tree planting activities. Dito po tayo tutulong kasi ito po sigurado makakarating sa lahat ng mga benepisyaryo mula unang sentimo hanggang pinakahuling sentimo. SMNI Foundation. Tutulong tayo dyan. Ang Barateros mag-pledge ng kanilang tulong para makarating doon sa mga kababayan natin na talagang apektado. At alam nyo naman ang SMNI Foundation, kapag tumulong yan sa mga kababayan natin, hindi basta-basta. Kapag tumulong yan sa mga kababayan natin, nag-relief operations yan, sigurado siksik-liglig, umaapaw, pansamantala, makakalimutan ng mga kababayan natin yung dagok sa kanilang buhay. Pero ito po, yung kanila, kasi may mga nagtatanong sa comment section sa nakaraan kong vlog kung saan daw sila magdo-donate. Ito, yung mga numbers, 099528491117 kay Marlon Rosete po yan. Yung 09177141-820 kay Hannah Jane Sancho po yan. I-ano nyo lang. Kasi hindi kaya ako sinasabi kung kanino to mga GCash na to. Kasi baka marami nagsasabi, baka mamaya scam yan, boss. Baka mamaya yung mga numbers hindi, makikita nyo yan doon sa sa GCash, makikita nyo mismo kung kanino nyo pinadala. Pero doon sa mga nasa abroad kasi na gusto magpadala through bank, kailangan nila ng pangalan Kaya binibigay natin yung pangalan. Ayan so kung gusto lang ninyo, kung nakaluwag lang kayo. Oo. Ayan, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo